Taong 2024, La Union. Ako nga pala si Giselle. Habang nasa biyahe, ay nagkakalokohan na naman kaming magkakapatid dahil makikita na naman namin ang aming lolo na si Lolo Julio. Nagtuturoan kami kung sino na naman ang tutoka para makinig sa mga kwentong aswang ni Lolo. Sa totoo lang, kabaryo, pinagtitiisan na lang namin ang mga kwento ni Lolo dahil hindi talaga kami naniniwala sa aswang. Tubong Maynila kaming magkakapatid. Nakatira kami sa isang subdibisyon sa Alabang. Bilang respeto sa mga matatanda, ay taon-taon namin pinupuntahan si Lolo sa La Union. Ilang beses na rin ako na naging tagapakinig ni Lolo sa kanyang mga kwento. Laking pasalamat ko dahil sa pagpipilian naming apat na magkakapatid ay hindi ako ang nabunot na maging tagapakinig. Pangit man pakinggan, pero ganon ang ginagawa namin sa matanda. Talagang wala sa sistema namin ang mga aswang-aswang na iyan hanggang sa nautusan akong ayusin ang mga gamit ni Lolo dahil isasama na namin siya sa Alabang. Nagkatinginan kaming magkakapatid dahil tiyak araw-araw mga kwentong aswang ang maririnig namin. Ang kwentong ito ay nangyari sa taong 1955, lugar ng La Union. Ito ay karanasan ni Lolo Julio. Habang nagliligpit ako ng mga gamit ay may napansin akong napakalumang kwaderno. Napag-alaman ko na sa lolo kong si Julio ang may-ari nito at nag-umpisa akong buklatin at basahin ang talambuhay ng aking lolo. Isang gabi, kabuwanan na ng aking kapatid na si Dolor. Mag-isa lamang siya sa bahay sa gabing iyon dahil hindi pa umuuwi ang kanyang asawa. Ang paalam nito ay pupunta sa kaarawan ng kaibigan. Pinigilan ito ng aking kapatid dahil alam niya na uumagahin na naman ito sa inuman. Kalat pa naman ang balita na may mga gumagalang nilalang tuwing gabi. Subalit ang kanyang asawa na si June ay hindi rin naniniwala sa mga aswang. Isang galang hayop lang daw ang umaatake. Kaya dapat isarado daw ng maigi ang mga pinto at bintana. Gayunpaman, tumuloy pa rin si June at naiwang mag-isa ang asawa nito. Sumapit ang alauna ng madaling araw. Nagising si Dolor dahil labis siyang naiinitan. Bumangon siya upang uminom ng tubig. Kumuha na rin siya ng pamaypay. Lumapit siya sa bintana upang buksan para makapasok ang hangin. Sa kanyang pagbukas ay may kung anong muka ang bumungad sa kanya. Sa gulat ni Dolor ay nabitawan niya ang bintana at muli itong sumara. Ang aswang na ang nag-angat sa bintana, kaya lang hindi ito makapasok dahil sa malapad na pakpak nito. Nagsisisigaw si Dolor, humihingi ng saklolo pero tila walang nakakarinig. Sa pagkataranta ni Dolor ay ang panungkit ng prutas ang nakuha niya. May talim ito na pakurba. Pinakiramdaman ng babaeng buntis ang bawat kaluskos na ginagawa ng nilalang.
Pumaikot-ikot ito sa paligid ng bahay. Hanggang sa tumigil ito sa may bintana ng kwarto. Kaya marahang pumasok sa kwarto si Dolor at tumambad sa kanya ang nilalang na pilit ipinapasok ang sarili sa bintana. Sa pagkataranta ni Dolor ay pinaghahampas niya ang nilalang hanggang sa sumabit ang pakurbang talim sa itaas na likod ng aswang. Pinaghihila naman ito ng buntis. Sa kakahila ay tuluyang nakapasok ang nilalang sa kwarto. Kaso lang, naiwan sa labas ang pakpak nito at nabagsakan pa ng takip ng bintana. Kaya wala nang nagawa ang nilalang kundi ang pumiglas. Nang mabatid ni Dolor na naipit na at hindi na makakawala ang aswang, ay agad niya itong sinabuyan ng asin at tuluyang tumakbo papunta sa mga kapitbahay. Nabulabog ang mga tao sa sinabi ni Dolor, kaya kumuha ito ng sulo at mga itak. Agad sumugod ang mga ito sa bahay ng mag-asawa. At kitang-kita nga nila ang nilalang na pilit iniaalis ang sarili sa pagkakabara nito sa bintana. Pinagtataga ng mga tao ang nilalang. Ang iba ay nagpunta sa likod upang putulin ang mga pakpak nito. Animoy napakalaking paniki ang bumara sa bintana. Isa lamang ang tagpong iyon na nararanasan ng mga taga-baryo. Bilang kapatid at residente, nababahala na rin ako sa sunod-sunod na pag-atake ng nilalang. Laking pasalamat ko na lang dahil nakaligtas ang kapatid ko at pati ang bata sa kanyang sinapupunan. May ginanap na pagpupulong ang aming kabesa tungkol ito sa pagsugpo ng mga aswang. Sa mismong araw na iyon ay pinatupad agad ang mga napag-usapang gaya ng paglagay ng mga bakanteng lata sa bawat bahay na nakatali sa PC at ikonekta ito sa katabing bahay at patutunugin ito kapag may umatake na naman. Bawat pamilya ay gumawa ng sibat na yari sa bagakay at ang asin na napakamabisang panlaban sa nilalang. Minsan isang araw, habang binabaybay ang daan pauwi, may isang matandang lalaki na nakasalubong ito. Bumati ako sa kanya at ganun din siya. Nang makalagpas ay nagsalita ang matanda ng, "Hanapin mo siya. Makakatulong siya sa mga nangyayari." Wika dito ng matanda. Natigilan ako at bigla akong lumingon. Ngunit wala namang tao akong nasilayan. Kaya nagpatuloy ako sa paglalakad papunta sa aming bahay. Ako nga pala si Julio, tubong La Union, at isa ako sa mga tumutugis ng mga nilalang. Mga nilalang na labis ng perwisyo ang ibinibigay sa amin. Isa lamang akong simpleng mamamayan, subalit tangan ko ang mutya ng niyog na walang mata. Ito ay may pangkalahatang tagaliwas. Pinakatangan nito ay maililigtas ka sa bala at patalip. Sa pananatili ko sa bahay, napaisip ako sa sinabi ng matanda. Pero maaari din na namalikmata lamang ako. Pero randam at nakikita ko talaga na nagkasalubong kami.
At sino kaya ang sinasabi niyang makakatulong sa problema namin? Matapos ang tanghalian, dinayo ko ang mga kakilalang antingero at inilahad ko sa kanila ang sinabi ng matanda. Lahat sila walang ideya sa sinasabi ko, maliban sa kaibigan kong mangkukulam. Oo, tama kayo. May kaibigan akong mangkukulam. Pero taliwas na sa kaliwa ang ginagawa niya. Nasa panig na siya ng kanan. At dahil dyan sa taong sinasabi ko, ayon sa kanya, isang napakalakas na ermitanyo ang tinutukoy ng matandang nakasalubong ko. Hindi ito basta-bastang nagpapakita. Kung hindi daw siya sumuko noon, ay baka matagal na siyang patay sa kamay ng ermitanyong si Piping Marasigan. Walang eksaktong lugar kung saan namamahay ang ermitanyong ito, pero may isang bahagi sa bundok na posibleng baka naroon ang ermitanyo. Matapos ang usapan, ay umuwi na ako ng bahay at pinag-iisipan ko ang sinabi ng mangkukulam. Sa pagkakaalam ko, pugad ng mga maligno ang bundok na sinasabi ng mangkukulam na si Tandang Ursula. At isa pa sa pinagtatakahan ko, bakit gano'n na lang karami ang mga manananggal sa aming lugar? Halos gabi-gabi umaatake ito. May mga napapatay pero may pumapalit naman agad. Bago gumabi ay binalikan ko ang mga kaibigang antingero upang yayain na hahanapin namin ang ermitanyo. Subalit noong nalaman nila na sa bundok ng maligno ako pupunta, ay umatras na ang mga ito. Labis akong nadismaya dahil naturingan pa naman silang antingero at hindi daw sila naniniwala na may ermitanyo sa aming lugar. Dahil kung meron, di sana wala ng mga aswang na umaatake. Julio, magpapakamatay ka sa taong inahanap mo na hindi mo naman alam kung totoong umiiral, sabi ng isang antingero. Mas mabuting mamatay na may ginagawa kaysa katulad ninyo na nakatunganga, sambit ko sa kanila. Sa gabing mismong iyon ay inihanda ko ang mga kailangan sa aking paglalakbay. At kinaumagahan, hindi pa sumisikat ang haring araw, ay lumakad na ako. Ngunit sumunod sa akin si Celestino, ang alaga kong aso. Pilit ko siyang pinapabalik ngunit ayaw niya talaga. Napakadelikado sa pupuntahan kong lugar. Ngunit ayaw niya talagang magpaiwan. Sige, kapag kinain ka ng mga maligno, hindi ko na kasalanan yan. Bahala kang aso ka. Sambit ko pa rito. At sabay nga naming tinahak ang daan patungo sa bundok ng mga maligno. Sa katunayan, maganda rin pala na may aso kang kasama sa paglalakbay dahil napakalakas ng pakiramdam at pang-amoy ng mga ito. Sa aming paglalakbay, ilang beses rin na nakaligtas ako sa mga banakon dahil sa tumatahol itong si Celestino sa bahaging may ahas. Pati sa panghuhuli ng ligaw na manok upang makain namin ay lubos na nakakatulong ang alaga ko.
5 taon na rin nasa akin ito. Isang tuta na biglang sunod ng sunod sa akin. Pakiwari ko'y wala namang nagmamay-ari kaya kinupkup ko na lang. Sa katunayan, si Celestino ang tagagising sa akin kapag may nilalang o kahit anong uri ng elemento ang umaatake malapit sa bahay ko. Sa pagsapit ng gabi, kumpiyansa ako dahil may tagabantay. Sa kalagitnaan ng aking pagkakahimbing ay nagising ako dahil umaangil si Celestino. Sa aking pagbangon ay tumambad sa akin si Celestino. Nakaharap ang isang sigbin na tila magbubuno na ang dalawa at parehas ng umaangil. Sinuway ko si Celestino dahil hindi ordinaryong hayop ang kaharap niya. Agad kong tinigal po ang sigbin at tuluyan na itong tumakas. Masasabi kong matapang talaga ang alaga ko. Ngunit nag-aalala na ako dahil isang araw na lang ay makakarating na kami sa bundok ng maligno. Hinimas ko ang ulo nito at nagwika ng, "Ikaw naman, bakit ka pa kasi sumama? Paano kung hindi ko na natuloy ang sasabihin? Dahil nga sa pag-aalala ko kay Celestino, tinantya ko na umaga kaming makakarating sa bundok. Pero gabi na nang nakarating kami. Hindi ko alam kung napabilis ba o napaaga ang dating namin. Nilagyan kasi ng pagkakakilanlan ang bungad ng bundok na iyon. May malaking bato na nag-iiba ang kulay depende sa panahon. Kapag maaraw, nagiging matingkad na kulay itim. At sa gabi, nagiging matingkad na kulay puti. Hindi ko alam kung papaano hanapin si Piping sa lugar ng maligno. Kaya marahan siyang naglakad. Wala pa namang kakaibang reaksyon si Celestino. Makalipas ang ilang minuto, biglang umangil ang aso. Nasipat ko na din ang paggalaw ng mga halaman. Ibig sabihin, may nilalang sa paligid namin. Makalipas ang ilang sandali, biglang umangil si Celestino. Mula sa lupa ay may umahon na isang nilalang. Isang halimaw na sa unang pagkakataon ko pa yun nakita. Mas matangkad pa sa normal na tao. Ang katawan ay tila may mga ugat ng puno. Kumbaga, isang puno na nagkorteng tao. Kung nagtataka kayo kung papaano ko nasilayan ng maigi, dahil sa lugar na iyon may nag-iilaw na kulay berde na nagmula sa lupa at nagbibigay liwanag sa paligid. Dahil sa anyo ng nilalang ay tuluyan akong napaatras. Pilit ko din tinawag ang alaga ko, kaso hindi na ito nakikinig sa akin. Samantalang ang liit-liit niya kumpara sa halimaw na iyon. Hinihila ko na si Celestino pero nagmamatigas ito. Hanggang sa sumugod ang alaga kong aso. Agad naman siyang hinampas ng isang kamay ng halimaw at tuluyang tumilapon. Napasigaw ako dahil sa pag-aakalang patay na si Celestino. Lalapitan ko na sana kaso tumayo si Celestino. Umangil ng gusto at unti-unting nagbago.
naging napakalaking aso ni Celestino na pumantay na sa tangkad ng halimaw. Nanlaki ang mga mata ko at napaatras ako ng bahagya. Sinasampal ko pa ang sarili dahil baka nananaginip lang ako ng mga sandaling iyon. Hanggang sa nakipagbuno si Celestino sa halimaw na iyon. Napapangiti na lang ako dahil hindi umuubra ang mga atake ng halimaw sa alaga ko. Kinagat nito ang balikat at umangil ng gusto hanggang sa maputol. Animoy kahoy na nagkawatak-watak ang katawan ng halimaw. Ang pinakahuling atake ni Celestino ay ang pagtanggal ng ulo sa halimaw. At dahang-dahang bumalik sa dating anyo ang alaga ko. Tumakbo itong lumapit sa akin. Agad ko namang niyakap at sinuri kung may sugat ba itong natamo. Laking pasalamat ko dahil maayos ang alaga ko. Ang tagabantay sa mundong ilalim, iilan na lang ang natitira sa kanila. Kaya pangalagaan mo yan. Isang boses mula sa aking likuran. Nang aking lingunin, isang matandang lalaki na mahaba ang buhok at balbas na may dalang tungkod at may katangkaran din ito. Sa palagay ko, ito na ang ermitanyo. Sino po ba kayo? Gulat kong tanong dito. Nagpakilala naman ito bilang si Piping. Napakalaki ng aking tuwa nang masilaya na sa wakas ang ermitanyo. Ayon dito, tagabantay siya ng bundok upang hindi makalabas sa mundo ng mga tao ang mga maligno. Sinabi rin niya sa akin na ang alaga kong si Celestino ay nagmula pa sa mundong ilalim. Isa ito sa mga nakapasok sa mundo ng mga tao kasabay ng mga maligno. Sa lugar na iyon ay hindi na ito sakop ng mundo ng tao. Kaya agad nagbago ng anyo ang aso dahil nasa natural niya itong mundo. Pero dahil sa nangyaring pagpapalit anyo nito, ay isa itong hudyat na sa anumang oras ay kaya na ng aso ang ipakita ang tunay nitong anyo kapag kinakailangan. Gayunpaman, sinabi ko sa ermitanyo ang aking sadya. Humihingi ako ng tulong dahil nahihirapan na kami sa pag-atake ng mga aswang. Subalit, bigla naman itong tumugon. Hindi sakop ng mundong ito ang mga aswang. Natural yan, nasa mundo ng mga tao. Kasama nyo sila sa pang-araw-araw. Kaya nga may mga antingero upang maging katapat ng mga aswang na tao rin mismo ang may likha. Wika dito ng matanda. Nagulat ako sa sinabi ng ermitanyo. Tao ang may likha ng aswang? Ayon sa ermitanyo, dahil sa labis-labis na kalupitan, pang-aabuso, pagpapahirap, takot, lungkot, miserable, kawalan ng pag-asa at pagbitiw sa paniniwala sa may kapal ang naging rason kung bakit nabuo ang isang nilalang upang tumayo at ipaglaban ang sarili. Isang malupit at nakakatakot na nilalang ang umiiral sa mundo. Sa tulong na rin ng dyablo, pinakalat nito ang mga kakaibang nilalang sa paglipas ng panahon ay nagkaroon ng iba't ibang uri. Dagdag pa ng ermitanyo na ang dyablo ay natural na naninirahan sa mundo ng mga tao. Pero
Minsan ka na rin na nakipaglaban sa isang mangkukulam. Wika ko dito. Ayon naman sa ermitanyo, bilang tao, may responsibilidad din siya na pangalagaan ang kaligtasan ng kapwa-tao. Kaya noon isa siyang berdugo ng mga nilalang ng dilim, hanggang sa maatasan siya na maging tagabantay sa isa lang sa napakaraming lagusan ng mundong ibabaw at mundong ilalim. Pero patuloy pa rin ako sa pagkumbinse na tulungan niya kami para sa aming katahimikan. Ngunit natawa lamang ang ermitanyo sa sinasabi kong katahimikan. Dahil ayon sa kanya, kahit kailan ay hindi matatahimik ang mundo ng mga tao. Sa kadahilan ng tao rin mismo ang may gawa ng gulo. Ang mga aswang ay tila palamuti lamang sa totoong kaguluhan na likha ng mga tao. Subalit, may hinihinging kapalit ang ermitanyo kung nais ko ba talagang tulungan niya kami. Ang kapalit sa tulong ng ermitanyo ay ang ibalik ko si Celestino sa mundong ilalim kung saan ito nararapat. Isang desisyon na napakahirap sa akin. Dahil sa loob ng 5 taon ay tanging si Celestino lamang ang kasama ko. Iyan ang sinasabi ko sa iyo. Ang ugaling makasarili ng tao ay nagdudulot ng kaguluhan. Mas iniisip ang sariling kapakanan kesa karamihan. Wika sa akin ng ermitanyo. Natigilan ako sa sinabi ng ermitanyo. May punto ito. At sa bagay, hindi naman pala tagamundo itong si Celestino. Kaya pumayag ako sa alok ng ermitanyo. Sa aking pagpayag, ay inilapat ng matanda ang kanyang tungkod sa lupa at sa gulat ko, sa isang iglap lang, nasa loob na kami ng aking bahay. Agad din na nagpunta si Celestino sa kanyang higaan at nagpa-ikot-ikot pa ito na tila ba nananabik siyang makabalik doon. Lumabas ng bahay ang ermitanyo at doon ko lang nalaman na umaga na pala. Maaari mo ba akong ipagtimpla ng kape? Matagal na rin ang panahon nang huli akong uminom ng kape na gawa ng tao. Sambit ng matanda bago tuluyang lumabas. Agad naman akong nagtimpla ng 2 kape para sa amin. Nang makapagtimpla na ako, lumabas na ako ng bahay at nakita ko na nakaupo ang matanda sa ilalim ng puno. Kaya lang, papaano nagkaroon doon ng upuan? Wala naman yan dati. Hindi ko na lang tinanong ang matanda kung papaano nagkaroon doon ng upuan. Kasi alam ko naman na siya rin ang may gawa noon. Nagpatuloy ang aming usapan hanggang sa nauwi na sa pangangamusta niya sa mundong matagal niya nang hindi na bisita. Tinanong ko ang ermitanyo kung ilang taon na ba siya, subalit tumawa lamang siya at hindi ito sumagot. Batid ko na ayaw niyang aminin ang totoong edad niya. Kaya naman nagtanong na lang ako tungkol sa kanyang pagiging berdugo. Ayon sa ermitanyo, 5 mutya ang hawak niya noon. Ang batoomo, ngipin ng kalabaw, pangil ng kidlat, mutya ng ipo-ipo, at ang sinukuan. Lahat ng iyon ay natunaw at sumanib sa kanyang katawan nang mabasbasan siya ng anghel
Simula noon, naging tagatugis siya ng mga aswang, mangkukulam, mambabarang at masasamang elemento sa norte. At naitanong ko rin sa kanya kung saan siya nahirapan ng lubos sa kanyang mga nakainkwentro. Ayon naman sa ermitanyo, ang gabunan ng maranhik at engkantong dagat ang nagpapahirap sa kanya noon dahil wala naman siyang kakayahang makahinga sa tubig kaya napakalaking balakid sa kanya iyon. Katakot-takot din ang mga halimaw na nasa kinaiilaliman ng dagat na hindi pa nadidiskubre ng tao. At ang gabunan ng maranhik, sadyang napakahirap patayin ng isang nilalang na ito dahil kasalukuyan na itong patay. Dahil hindi ito nakakaramdam ng sakit bukod sa napakalakas nito sa pisikal na larangan. Hindi mo rin ito maaatake sa espiritual dahil wala ng kaluluwa ang maranhig. Kung ikaw ay baguhan at ordinaryong antingero, mas mabuting tumakbo ka na lang kung nais mo pang mabuhay kaysa harapin mo ang maranhig. Uubusin lang nito ang lakas mo dahil paulit-ulit lang itong bumabangon. Sumapit ang gabi. Sa mismong araw na iyon, narinig ko ang pagkalampagan ng mga latang nakasabit sa bawat bahay. Indikasyon ito na may umaatake na namang aswang. Ano pang hinihintay mo? Sugurin mo na. Wika ng ermitanyo sa akin. Hindi ho ba kayo tutulong? Tanong ko dito. Ngumiti ito at sinabing susunod na lamang siya habang tinutugis namin ang tatlong manananggal na sabay-sabay umaatake. Ay nasipat ko si ermitanyong Piping na naglalakad lamang at hindi man lang pinansin ang manananggal na malapit lang sa kanya. At ang aswang naman ay tila ba hindi nakikita ang ermitanyo. Patuloy lamang itong naglakad at nagtungo sa masukal na kagubatan. Maigi kong sinundan ang ermitanyo. Sa loob ng gubat, nasipat ko ang isang manggagaway na kasalukuyang nagpapakawala ng salamangka habang nakangisi. Nang biglang lumitaw sa harapan nito ang ermitanyo. Napaatras ito at nanlaki ang mga mata sa kanyang nakita. Biglang sinampal ng ermitanyo ang manggagaway. Napakalayo ng inabot nito sa pagkakatilapon. Ano pa ang ginagawa mo dyan, Julio? Sugurin mo na ang dahilan sa mga pag-atake sa inyong baryo. Wika dito ng ermitanyo. Agad ko namang sinugod ang manggagaway. Noong una ay napangibabawan ko ito dahil sa mahina sa pisikal na laban ang mga katulad nito. Subalit, nagpakawala ng itim na usok ang manggagaway at bigla itong naglaho. Napasuntok ako sa lupa dahil natakasan ako ng kalaban. Hindi sa lahat ng oras ay magwawagi ang kabutihan. Kaya umayos ka at maging aral ang nangyari sa iyo. Sambit sa akin ng matanda. Muling inilapat ng matanda ang tungkod at nalipat kami sa gitna ng kaguluhan. Inangat ng ermitanyo ang tungkod at biglang nagkaroon ng ipo-ipo. Hinigop nito ang tatlong manananggal
at ibinagsak sa lupa. Nang masilayan nila ang ermitanyo, ay labis na takot ang namutawi sa itsura ng mga aswang. Ibinuka sa ere ng ermitanyo ang kanyang isang palad at marahan niya itong isinasara. Katumbas nito ay ang pagkawala ng hininga ng mga nilalang. Animoy nalunod ito sa tubig. Isinara bigla ang palad at tuluyang nalagutan ng hininga ang mga manananggal. Matapos nito ay lumiwanag ang ermitanyo at biglang naglaho. Natigilan naman ang mga tao sa nangyari. Subalit, labis naman ang kanilang pasasalamat sa kasama ko. Nang makauwi ako, nadatnan ko sa bahay ang ermitanyo habang nilalaro nito si Celestino. Nakakatuwa naman ang alaga mo, Julio. Kaya pala napaisip ka sa usapan natin. Wika ng ermitanyo. Ngayon mo na ba kukunin si Celestino? Tanong ko. Bakit? Natalo mo na ba ang manggagaway? Balik na tanong ng matanda. Aminado ko. Sa panahong iyon ay wala akong kalaban-laban pagdating sa espiritual na labanan. Purong pisikal na kabal at lakas ang aking maipagmamalaki. Subalit, tumalikod lamang ang ermitanyo at magpapahinga na raw siya. Pagkagising ko sa umaga, wala na sa higaan ang matanda, pati ang alaga ko. Nagmadali akong lumabas. Nasa ilalim lang ng puno pala sila. Natakot ako. Baka dinala na nito ang aso ko. Hoy ikaw, masarap humigop ng sabaw mula sa galang manok. Bakit di mo umpisahang manghuli ng manok, Julio? Sambulat ng matanda. At dahil sa sinabi nito, ay agad akong naghanap ng ligaw na manok upang lutuin. Nang matapos ang agahan namin, laking tuwa ng matanda dahil ilang dekada na raw itong hindi nakakakain ng tinolang manok. Halika dito sa labas, Julio. Dahil sa masarap mong agahan, maibibigay ako sa'yo. Sambit dito ng ermitanyo. Itinuro sa akin ng matanda ang isang bato na korting libro na nakatarak sa lupa. Nang aking lapitan, may mga nakaukit dito na mga letra, ngunit hindi ko ito maintindihan. Ayon sa ermitanyo, isa sa mga 7 salita ng Diyos ang nakaukit sa bato. Tinakpan ni ermitanyong piping ang mga mata ko at sa pagbuka nitong muli ay nabasa ko na ang salita. Nang matapos kong basahin ay agad naglaho ang batong hugis libro, pati na rin ang salita nito. Kumilos ka at tutulungan ka ng may likha. Sambit ng ermitanyo. Bago magtanghali ay nagpaalam ang ermitanyo. Muli siyang magbabalik kapag kinakailangan na. Lumipas ang ilang linggo. Naging payapa ang bayan. Hanggang sa isang gabi, muling nagkalampagan ang mga lata. Palabas na sana ako nang humarang sa pinto si Celestino. Batid ko na nais niyang sumama. Kaya sabay kaming sumugod sa baryo. Subalit, nasipat ko ang mga taga-baryo na papunta sa aking direksyon. Base sa mga sinasabi ng mga tao,
napakaraming nilalang daw ang nasa baryo. Nang kami ay nakarating sa lugar, ay nakikipaglaban na ang mga antingero. Sinipat ko na baka pakana na naman ito ng manggagaway. Subalit, hindi ko iyon nasilayan. Aswang at mga maligno ay nagsama-sama na. Biglang nawala si Celestino. Pakiwari ko pa, baka natakot. Kaya sumugod na din ako, kasama ang iba pang antingero. 4 kami, laban sa kulang-kulang kalahating daan na mga nilalang. Umiral ang labanan sa pagitan ng mga tao kontra aswang at maligno. Hanggang sa napuruhan ang isa sa amin. Nagmadali naman ako na hilahin ang kasamahang napuruhan ang mga paa. Ayon dito, kaya pa niyang magpakawala ng tigal po. Kaya isinandal ko siya sa haligay ng bahay at muling sinugod ang mga nilalang. Sa dami ng mga kalaban ay isa-isa kaming bumagsak habang wala pa sa kalahati ang naitumba namin. Nang kami ay nakadapa sa lupa, sabay naman sumugod ang mga nilalang. Nang biglang tumilapon ang mga ito, nang banggain sila ng dambuhalang aso. Walang panama ang mga nilalang sa mga kalmot at kagat ng alaga ko. Bumangon na rin kami at tuluyang nakipaglaban. Nagwagi kami sa labanan sa tulong ng aking alagang si Celestino. Nagulat ang mga kasamahan kong antingero sa muling pagbabalik anyo ng aking alaga bilang isang ordinaryong aso. Nagtagumpay man kami sa sandaling iyon. Ang pagsulpot ng mga nilalang ay isang pagsugod. Ibig sabihin, may namumuno sa kanila at malakas ang aking kutob na walang iba kundi ang manggagaway. Ang may kagagawan nito base sa aking pananaliksik sa manggagaway sa taong 1891. Ang angkan nito ay sinunog ng mga taga-baryo dahil sa pagiging mangkukulam. At makalipas ang ilang dekada, muli itong nagbabalik upang ipaghigante ang kanyang lahi. Sumapit ang kabilugan ng buwan. Napakalaki at napakaliwanag nito. Biglang nag-iba ang pakiramdam ko sa gabing iyon. Napaka maalinsangan at hindi ako makatulog. Kaya lumabas ako at nagpunta sa ilalim ng puno. Kaso, wala na doon ang upuan. Kaya bumalik ako ng bahay upang kumuha ng silya. Subalit nasipat ko sa silong ng bahay ang mga tiyanak na gumagapang. Nasa 6 ang bilang nito. Napaatras ako at inihanda ang sarili. Isa-isang nagsitayuan ang mga tiyanak at patakbong sumugod sa akin. Isa-isa ko din silang sinalubong ng aking mga suntok. Nasipat ko ang palakol na nakatarak sa putol na katawan ng puno. Dali ko itong kinuha at ginamit sa pagpaslang ko sa mga tiyanak. Habang nakikipaglaban ako, ay lumabas ng bahay si Celestino at nagpalit ng anyo. Tumakbo ito patungo sa baryo. Ibig sabihin ay may kaguluhan sa baryo. Pinagtataga ko naman ang mga tiyanak. Ilang minuto rin akong nakipagbuno sa mga impaktong yon.
agad din akong sumunod kay Celestino. Bumungad sa akin ng mga bangkay ng mga antingero at ang ilan pang mga taga-baryo. Habang pinagtutulungan ng mga kapre at tikbalang si Celestino, naging abala naman ako sa pagligtas sa aking kapwa taga-baryo. Hanggang sa nasipat ko ang manggagaway na umuusal at nagsilabasan sa ilalim ng lupa ang mga maligno at iba pang impakto. Napasambit na lang ako sa Diyos dahil hindi namin kakayanin ni Celestino. Tila hindi nauubos ang mga nilalang na ito. Dumagdag pa ang mga aswang lipad. Hanggang sa biglang nagsibagsakan ang mga mandaragit na aswang. Kasunod nito ay ang paglapag ni Ermitanyong Piping. Ang tungkod nito ay naging espadang napakalaki. Ngunit tila hindi ininda ng matanda ang bigat nito at napakabilis niyang kumilos. Napamangha ako sa pisikal na pakikipaglaban ng ermitanyo. Sumugod na rin ako sa iba pang nilalang. Sabay kaming tatlo na nakikipaglaban sa mga demonyong alipores ng manggagaway. "Julio, tapusin mo na ang manggagaway," tugon sa akin ng ermitanyo. Sa unang pagsugod ko pa lang sa manggagaway, ay agad akong tumilapon sa isang usal lamang nito. Napatingin ako sa ermitanyo at nagwika siya ng, "Kumilos ka, tao, at tutulungan ka ng Diyos." Pinilit kong makabangon at muling sumugod sa manggagaway. Nagpakawala na rin ako ng mga tigalpo upang masalag ang mga usal nito hanggang sa makalapit na ako sa kanya. Umaikot ang mga kamay ng manggagaway at itinutok sa akin ang dalawang kamao. Bago pa man ako tumilapon, ay naitarak ko ang palakol sa isang paa nito. Batid ko na ininda ng nilalang ang ginawa ko, kaya agad akong bumangon at patakbong sumugod ulit sa kanya. Muli na naman niyang pinaikot ang kamay, subalit nasuntok ko na siya ng malakas. Bumagsak ang kalaban mula sa kanyang likuran, ay iniangat ko siya sabay sakal gamit ang aking mga bisig at binanggit ko ang unang salita ng Diyos na malapit sa kanyang tenga. Biglang natigilan ang nilalang. Binitawan ko na ito, napaluhod sa lupa at tuluyang sumigaw. Sa kanyang bibig ay lumabas ang napakaraming kaluluwa. Hindi ko mabilang sa dami. At nang nakapalibot na ang mga ito sa kanya, ay isa-isa naman siyang sinugod ng mga ito. At sa bawat pagtagos ng kaluluwa sa kanyang katawan, ay tila ba isang patalim ang sumasaksak dito. Nagsisisigaw sa sakit ang manggagaway hanggang sa tuluyan itong naagnas mula sa paa patungo sa kanyang muka. Sa pagsipat ko sa ermitanyo ay tila mga langgam lang na tinitiris nito ang mga lamang lupa. Walang habas din na pinagkakagat ni Celestino ang ulo ng mga kalaban niya. Hanggang sa nagapi namin ang mga kalaban, kalunos-lunos naman ang tanawin pagkatapos ng labanan. Ang mga kaibigan kong antingero at mga kapitbahay na nagbuwis ng buhay, napaluhod ako sa labis na lungkot. Lumapit ang ermitanyo at nagwika ito ng, "Ang buhay ng tao
ay nakatakdang bawiin ng may likha. Walang kapangyarihan ang maaaring pipigil sa itinakda. Maging ako o Julio, nakatakda na rin ang buhay ko. Ginagawa ito ng Diyos upang bigyan daan ang mga bagong henerasyon. Lumakad ang ermitanyo at sumabay sa kanya si Celestino na nasa anyong lobo. Tumigil at tumingin sila sa akin. Lumapit si Celestino sa akin at dito ito umatungal. Inilapit ang kanyang muka sa akin. Ramdam ko ang kalungkutan ng aking alaga. Napayakap ako dito at sinabing, bumalik ka na sa mundo mo. Habang unti-unting lumalayo sa akin si Celestino, ay hindi ko mapigil ang silakbo ng damdamin ko. Napaiyak ako dahil tuluyan ng lilisan ang aking kaibigan hanggang sa lumiwanag ang ermitanyo at tuluyang naglaho ang dalawa. Nagpatuloy ako sa buhay bilang antingero at lumipas ang ilang taon. Nakilala ko na ang babae sa aking buhay. Hindi ko mapigilan ang maluha sa aking pagbabasa sa talambuhay ni Lolo Julio. Mas matindi pa sa kwento ang naranasan ko. Para bang naging bahagi ako sa nakaraan ng aking lolo. Ngayon ko lang napagtanto na lahat pala ng mga kwento ng aking lolo ay totoo. Lumabas ako ng silid at umastang walang nangyari. Nang mapatingin ako sa aking lolo ay ngumiti ito. Parang may dumagan sa dibdib ko at agad tumulo ang aking luha. Nagkunwari pa akong pupunta sa banyo at maghihilamos ng muka habang patuloy sa pagluha ng aking mga mata. Sa ilang taon na niloloko namin si Lolo ay naging tapat siya sa amin. Napakalaki ng kasalanan ko sa aking lolo, kabaryo. Nang sumapit ang gabi, hindi ako mapakali. Pumunta ako sa kwarto ni Lolo. Nakaupo pa siya sa kama. Inangat niya ang dalawang kamay na inabot sa akin. Agad kong niyakap si Lolo at humingi ako dito ng tawad. Alam ko, Apo, kung mga aswang nga nararamdaman ko. Kayo pa kayang mga apo ko? Huwag mo nang isipin yon. Salamat at nabasa mo na. Mahinang wika ni Lolo Julio. Matagal na palang alam ni Lolo na pinagtitiisan lang namin siya. Katawan lang ang tumatanda, Apo ko. Pero ang puso ay hindi. Dagdag pa ni Lolo. Ipinanganak si Lolo noong 1929 at sa kaarawan niya sa taong ito ay niregaluhan ko siya ng tuta. Lo, alam ko kung ano ang ipapangalan mo sa tuta. Bulong ko sa aking lolo at nagtawanan kaming dalawa. Nagtinginan na lamang ang mga kapatid ko sa aming maglolo. Lo, may nakita po akong kwintas na hinubad ninyo. Ano po ba yun? Tanong ko kay Lolo Julio. Isang mutya. Mutya ng niyog na walang mata. Tugon ni Lolo. Kinuha niya ito sa kanyang bulsa at ibinigay sa akin. Inabot ko naman iyon, kabaryo, at doon ko ito isinuot. Apo, naniniwala ka ba sa mutya? Tanong ni Lolo. Dati, Lo, hindi, pero ngayon, opo.
Tugon ko rito. Mukhang kailangan mo pa ng patunay. Sambit ni Lolo at marahang ngumiti sa akin. Pagsapit ng gabi, habang ako ay nasa higaan na, hinubad ko ang kwintas at tiningnan ng maigi. Biglang lumiwanag at tumambad sa aking harapan ang nakatayong ermitanyo. Dito ko na tatapusin ang kwento ko, kabaryo. Minarapat ko na lang din na hanggang doon lang ang aking masambit dahil hanggang ngayon ay buhay pa rin si Lolo Julio at kasama ko. Maraming salamat kung mababasa mo ito. Palagi akong nakikinig sa channel mo at maging sa isa mo pang channel. Naway magtagumpay ka sa gusto mong gawin, kabaryo. Ipagpatuloy mo lang. Andito kaming mga nakasuporta sa iyo. Wakas. Karamihan yata sa mga apo, kapag nagkikwento ang kanilang mga lolo tungkol sa nakaraan ay maigi tayong nakikinig at nagtatanong pa kung ano ang nangyari noon. Pero kapag umabot na sa mga kababalaghan ang kwento, ay nag-uumpisa na ang umay. Higit sa ating kaalaman ay ang karanasan ng mga taong nauna sa atin dito sa mundong ibabaw. Ang kasaysayan ay sinulat ng tao, pero hindi lahat ng pangyayari sa nakalipas ay naisusulat. Maswerte tayo na may pagkukunan pa tayo ng mga kwento sa nakaraan. Pahalagahan sana natin ang mga nakakatanda dahil kapag sila'y lumisan na, kasabay na rin malilimot ang mga karanasan nila na hindi nasusulat sa kasaysayan.